Saan na si Harry Roque? Harry Roque, labas. Harry Roque, where are you? I mean, ang dami ko na namang na-share, mga kakabsat. Pati si Cheese. Cheese! Nako, o nga no, nakalimutan ko yung topic to, si Benny, anak ni Benny Abante, si Princess Abante, oh. Di bali, okay lang yan. Ito na, mga kabsat. Talaga pong ang remedyo para siya ay mapalaya. Oh. Nakasalalay po yan sa legal na proseso. At kung hindi po makukuha yan sa legal na proseso sa ICC, gumamit ng ibang legal na proseso. At yun naman aking minumungkahi na hindi na pagbibigyan ng pamilya. Nasa kanila po yan. Pamilya po sila. Siyempre, kahit anong klaseng pamumungkahay mo, kung hindi na pinapansin, ayaw ka na nilang pakinggan, wala kang magagawa. Magmasama ang loob mo. Hindi po tayo matitinag sa pagbibigay ng suhestyon. Bagamat tao rin po, no, dumarating sa punto na parang ayaw mo na magbigay ng suhestyon kung talaga namang hindi ka napapakinggan. Yun lang. Dakdak ka kasi ng dakdak, di ba? Wala na. O, paano ba yan? Okay ka pa ba? So, uuwi ka na. Pasensya na po, tao lang po. Yan po ang aking... Nasasaktan din si Harry Roque. Dapat magkuhan ka to, sigaw-sigaw ka to. Yung dance niya ni Harry. Bangag, bangag, bangag. Bangag, bangag, bangag. Ngiwi, ngiwi, ngiwi. O, ngayon, iyak-iyak ka naman. Putragis, Harry Roque. Nako po. Siguro kaya napaisip siya paano, baka naman yung kanyang interim release rejected. Kaya ngayon, pinapalabas niya na wala na ang pag-asa, wala na, uwi na lang ako ng Pilipinas. Damdamin, no? At nag-iisip na nga po ako kung mas mabuti pa sigurong umuwi na ako ng Pilipinas. Nag-iisip na siya. O, pinag-iisipan niya. O, may tanong dyan si Maestro, mga kabsat, baka di niya pa nasasagot. Kamusta na, Mabsat? Anong resulta niyan? Tingnan ko nga. May resulta niya, hindi ko nakikita eh. Wala sa phone ko, hindi nakikita. Sa laptop lang makikita yung resulta. Sa phone ko, wala. Teka lang. Saan na yun? No, ito na. So, ang tanong ko dyan, mga kabsat. Tinatanong ko kayo dyan, mga kabsat, especially sa mga bagong pasok. May tanong si Maestro tungkol kay sang-ayon ka ba dito sa plano ni Harry Roque, mga kabsat, na umuwi na lang ng Pilipinas at harapin ang mga kaso niya? Oo naman, dapat lang. 87%. Ito nakakatawa, mga kabsat. May bobo talaga. Kahit anong gawin natin, may bobo talaga. Hindi. Huwag na siya umuwi. Maging pugante na lang siya. May tragis. Alak ng kamoting mga pugante to, mga kabsat. To. Talaga yung mga yung pag-iisip ng mga bumoto dito, ang bobobo nyo, ang tatangan nyo. Kahit kailan pinagtatawanan talaga, baligtad talaga utak nyo, no. Sige, tuloy, Harry Roque. At kahit papaano, labanan ng Marcos administration sa loob ng kulungan. Sa loob daw ng kulungan. So meaning ini-expect niya na makukulong talaga siya. Haharapin niya na yung mga kaso niya, 'di ba? Yung sedition. Haharapin niya na. Yung mga yung mga kinaso sa kanya na tambak-tambak na. Tragis. Paano ba 'yan? Mga kabsat, 'di ba? Handa na ba kayong harapin itong si Harry Roque? Kasi sa mga pangyayari po dito sa Tatay Digong sa Dahig, hindi ko naman po maatim na panuurin lang si Tatay Digong habang nakakulong. At walang nangyayari. Hindi po tayo nagkulang sa pagbibigay ng suhestyon. Kaya lang po, hindi po tayo ang nagdedesisyon para kay Tatay Digong. So, ganun pong ka-frustrated ako at iniisip ko nga, siguro mas mabuting labanan na yung aking walang saysay na kaso sa Pilipinas. Wala daw saysay. Di umuwi ka na pala. Wala palang saysay eh. Kayang-kaya mo yan. Bring Harry Roque home. Ayan, ganun dapat, di ba? Agoy. At labanan si Marcos dyan sa Pilipinas muli. Dahil kayo namang mga Pilipino, ano ba yan? 2 taon na ako nagsasalita, nagwawakwak dyan sa Marcos ngayon na nagsasalita. 2 years mahigit ka na nagsasalita pero walang nakikinig sa'yo. Wala ka mabola, no? Tragis. Sabi na wala nang dahilan para magpatuloy pang mamuno ang tao na wala sa tamang pag-iisip. Wala namang gumagalaw dyan sa Pilipinas. Wala, masama loob dyan, mga kabsat. Wala daw gumagalaw. Bakit walang nag-e-EDSA dyan?
paano? Hindi nyo maikayat ang taong bayan kasi gising na. Diba? Hindi nyo maloloko. Anak ka ng kamot. Sa tingin mo, magpapaloko ang mga Pilipino sa inyo? Naku po, feeling nyo kasi kayong majority. Yan ang problema sa inyo eh. Masyado kayong entitled. Hindi po krimen kung hihingin natin ang pagbibitiw ng isang presidenteng walang saysay. Tragis. Siya mga kapsat. Ito, puntahan natin. Katuloy nito. Ito, kay Atty. Recto tayo mapsat. Ito, kung paano niya binanatan si Kaufman. Ito, mapsat. Attorney, Enzo Recto. Bilisan natin to. Wait lang. Playback. Bilisan natin. Okay. Mabilisan lang to. Lantaran ng binara ni Roque si Kaufman. Wala na raw siyang nakikitang pag-asa sa ginagawa nito sa ICC. Kaya yun nyo lang alam. Wala nga. Bokya nga, di ba? Okay, pasok. Palakit para later on. Wait lang. Yung minsan na hindi na pagbigyan ang temporary release ay hindi naman po yan balakid para later on kung mayroong mga bagong circumstance, mabigyan siya ng temporary release. Ang sinasabi ko lang, medyo nahehelo ako sa strategiya kung meron man yung depensa ni Tatay Digong kasi siya humingi, siya rin ang nagsabing huwag magdesisyon. Siya daw ang humingi na magkaroon ng interim release itong si Tatay Digong, itong si Kaufman. Pero bakit anong nangyayari? Bakit pa nag-file? Sa akin nga po, talaga pong ang remedyo para siya ay mapalaya. Nakasalalay po yan sa legal na proseso. At kung hindi po makukuha yan sa legal na proseso sa ICC, gumamit ng ibang legal na proseso. At yun naman aking minumungkahi na hindi na pagbibigyan ng pamilya. Nasa kanila po yan. Pamilya po sila. Enzo Recto, kalaban ni Atty. Harry Roque at ang abogado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court o ICC na si Atty. Kaufman. Kung matatandaan po ninyo, nag-file muli ng motion si Kaufman para ipahinto o i-hold muna ang interim release ni dating Pangulong Duterte. Ayon kay Kaufman, marami pa raw kailangang ayusin. Pero dito na nga umalma si Roque. Ang tanong ni Roque, kung talagang gusto mong mapalaya si Duterte kahit pansamantala, bakit ka pa nag-request ng interim release kung pipigilan mo rin pala? Pinapaasa mo lang ba si Duterte? Anyway, mga kabunyog. Ang sakit naman noon. Pinapaasa mo lang ba si Duterte o kaya yung mga DDS dyan, Kaufman? Naku po, siyempre, kailangan kumilos ako, binabayaran ako ng 150 million a month. Kailangan kumilos-kilos tayo, baka sabihin nila, hindi tayo kumagal. Kahit mga bokeh, kahit mga walang kwentang motion, walang mangyayari, kasi obvious na hindi rin pagbibigyan. Basta importante, nakikita ng pamilya Duterte na gumagalaw ako. Agoy! Pakinggan muna natin ang opinyon ni Atty. Enzo Recto hinggil sa banggaan ni Kaufman at Roque. Heto na, mga kabunyog, panoorin natin ito. Malungkot si Roque dun sa vlog niyang huli. Bakit? Alam nyo kasi, panay frustrations ang nararanasan ni Roque. Unang-una, nagtatago siya sa, hindi natin alam kung sa Dubai siya nagtago, ano? Tapos nung maaresto si Duterte, bigla lumipat siya ng Netherlands. Naaresto si Duterte March 11. March 12, ginahin na, nakarating doon March 13. Kaagad-agad, March 13 o March 14, nandun na si Roque. Naunahan pa nga si Sara Duterte. Tapos nag-aanunsyo na si Roque doon. Nag-aanunsyo na. Siya daw ang kasama sa magiging abogado ni Duterte. Defense team. Anyway, ang nangyari, akala ni Roque, pagdating niya doon, sisikat siya doon. Habang nakakulong si Duterte, siya yung abogado. Unang araw pa lang, pagdating niya doon, akala mo talaga, siya talaga yung abogado. Gusto niyang umattend doon, yung unang hearing ni Duterte, yung March 14. Hindi naman siya pinapasok. Yun lang. Hindi naman siya pinapasok. Tapos nag-anunsyo na siya na siya, si Midja Aldia daw, saka si Sara Duterte, sila daw ang defense team. Magdadagdag daw ng foreign lawyer, pero saka na daw. Ngayon, sila daw yung lawyer. Ayun pala, hindi. Hindi naman pala. Ang ginawa nila Sara Duterte, kumuha ng bagong team ng mga lawyers. Foreign lawyers ang kinuha. Di ba? Foreign lawyers. Tapos hindi siya kasama. Naghinanakit na siya noon. Pero nakalipas na yon. Sabi niya, okay lang yon. Natanggap ko na yon. Tapos nung bandang uli, nagsasuggest siya na wag ng ICC ang pukusan. Domestic remedies na. Doon na sa Dutch court. Questionin na yung pagkaka-aresto ni Duterte sa Dutch court na. Ang problema, mukhang hindi naman siniseryoso ng pamilya. At nang tinanong si Kaufman kung anong masasabi doon,
ni hindi na nga pinangalanan ni Kaufman si Roque. That suggestion of a Filipino lawyer. O ganun, di ba? Sabi ni Kaufman, that suggestion of a Filipino lawyer, ni hindi nga pinangalanan. That one suggested by Attorney Roque. Wala. Mabuti pa si Rimulya, mabuti pa si Chrissy Conte, pinapangalanan ni Kaufman. Si Roque, hindi. Hindi niya napansin. Nung tinanong nung vlogger na si Alvin ba yun, yung laging nagko-cover ng mga rally doon sa Dahig, tinanong ni Alvin Tourism, yung si Kaufman, what can you say, Attorney Kaufman, regarding the proposal na to pursue domestic remedies under the local Dutch court, aside from the legal efforts you are working on with the ICC. So ang sabi ni Kaufman, that one suggested by a Filipino lawyer, ni hindi nga pinangalanan si Roque. Yung mga sinabi ni Roque, panoorin nyo, okay? Pero kung sa tingin ninyo na ang dami nating pagsubok, well, papaalalahanan ko lang po kayo. Narangan tayo, mabasat. Wait lang. Brush can leave more plaque behind, Lara. Well, plaque can leave. Again, sa mga bagong pasok dyan, ilan na yung like natin, mabasat, kanina. Pa lang. 74 likes pa lang, mabasat. Pabutin ng 100 yan. Baka naman, mga kabasat, no? Like po tayo, mabasat. Huwag nyo na ipagdamot yung like, mabasat. Alright. Baka naman. Sa mga 93 viewers natin kanina, 100 plus na tayo, no? Sa mga di pa po nagla-like dyan, like and subscribe po tayo. Okay, pasok. Well, yan na naman kung pag-uusapan natin, no? Updates from The Hague. Naghain po noong bago matapos ang linggo, last week, ng isang motion ang abogado ni Tatay Digong na humihingi sa hukuman na wag muna magdesisyon doon sa kanyang hinihinging interim release. Now, ang sinasabi niya, meron daw mga dokumento pa na hindi na ipipresenta ang prosecution, dahilan kaya hinihingi niya na wag munang magkaroon ng desisyon ang hukuman. Well, ako naman po hindi ako abogado dyan, so malaya akong makapagsasalita at wala naman po siguro sa inyo na magdududa sa aking pagmamahal kay Tatay Digong. Nababahala po ako sa ganyang motion. Bakit? Unang-una, ang motion po para magkaroon ng temporary na pagpapalaya kay Tatay Digong ay nagmula sa kampo ni Tatay Digong. At ang dahilan kaya natin hinain yan ay dahil nais natin na sa lalong mabilis na panahon, magkaroon ng alternatibo dito sa detention ni Tatay Digong sa The Hague. Now, alam ko naman na maraming dapat ayusin dyan at pangunahin dyan sinong bansa na tatanggap sa kanya. Nauna nang napabalita na yung Australia na pinanggalingan din ni VP Sara ay humindi daw, bagamat ang sabi naman ni Inday Sara, wala naman tayong hinihinging interim release sa Australia. So hindi niya maintindihan bakit meron pagtanggi. Ngayon, papunta na naman si VP sa South Korea. Hindi ko alam kung siya ay makikipag-ugnayan sa mga otoridad doon para sa interim release. Ang dali nga lang, hindi ko na-gets yun. May pagtanggi si Inday na humingi sila ng tulong diyan sa Australia para sasagip kay Digong na kung sakali man makakuha yung interim release. Ganun ba yan, Harry Roque? Isa pa nga? Interim release sa Australia. So hindi niya maintindihan bakit meron pagtanggi. Ngayon, papunta na naman si VP sa South Korea. Hindi ko alam kung siya ay makikipag-ugnayan sa mga otoridad doon para sa interim release. So, ganun nga mga kapsat, no? O pupunta sa South Korea para kausapin itong mga officials para kung sakali man na magkaroon ng interim release, tatanggapin ng South Korea. So, ganun din. Sa Australia, mukhang nilaglag. Ikaw talaga, kaya nabubisit sa iyo yung mga Duterte. Take 3. VP Sara ay humindi daw, bagamat ang sabi naman ni Inday Sara, wala naman tayong hinihinging interim release sa Australia. So hindi niya maintindihan bakit meron pagtanggi. Ngayon, papunta na naman si VP sa South Korea. Hindi ko alam kung siya ay makikipag-ugnayan sa mga otoridad doon para sa interim release. Pero malinaw na sa ngayon, baka wala pa talagang tatanggap na bansa para kay Tatay Digong at isiyan. Binisto mo naman. So meaning, kaya nila pinadi-delay kasi nga, wala pa silang nahahanap na pwedeng tumanggap kay Digong. Kasi nga sabi nyo, doon sa statement nyo na meron ng bansa, may mga sponsor na bansa na tatanggap kay Digong as interim release. Siguro nga wala pa kaya pinapadelay nyo. Agay. Kawawa naman itong mga DDS na to, mga kabsat. Wala na. Dahilan kung bakit pinagpapaliban ng depensa ng abogado mismo ni Tatay Digong yung desisyon para sa temporaryong pagpapalaya sa kanya. No? Well, uulitin ko lang po kung ano talaga ang track record ng ICC. Ang track record po, wala silang kahit sinong binigyan ng temporary liberty habang dinidinig, at least kung yung mga nasasakdal ng war crimes at crimes against humanity. Naku, Harry Roque.
Bakit mo namang sinabi yan? Ibig sabihin, wala nang aasahan yung mga DDS kasi sa'yo na mismo galing. Wala pang binibigyan ng interim release ang mga ganyang klaseng kaso. Eh bakit sabi ni Sara? Eh bakit naglagay-lagay kayo ng interim release dyan? Sa rules nyo. Tapos hindi nyo bibigay kay Tatay Digong, sabi niya kahapon. Tapos ito si Harry Roque, wala pa daw sa record na mga nakasuhan ng crimes against humanity ang mga nabigyan. Ibig sabihin, nilaglag. Tragis. Harry Roque, kaya nagagalit sa yung mga DDS mo eh. Lalo na yung pamilya kasi nga ikaw mismo nilalaglag mo sila. Agoy. Di ba mga kamsat? Wala daw eh. Tingnan nyo, sabi niya, wala daw binigyan ng interim list na kahit sino pa. Wala pa daw sa record. So meaning parang mauuna pa lang si Digong kung sakali. Pero hindi, wala daw eh. Take two. Ang track record po, wala silang kahit sinong binigyan ng... Wala ni kahit sino ang binigyan ng interim release sa mga ganyang klaseng kaso. Sara, narinig mo ba? Ano na? Tragis. Laglagan na. Temporary liberty habang dinidinig, at least kung yung mga nasasakdal ng war crimes at crimes against humanity. Ang nabibigyan lang nila ng temporary release ay yung mga nasasakdal lamang dun sa mga tinatawag na crimes against administration of justice. Pamimekik ng mga testimonya, pananakot sa mga testigo, yun ang nabibigyan ng panandaliang kalayaan. Pero yung mga kaso na crimes against humanity, yung maraming pagpatay, yung libo-libong mga namatay na EJK, wala. Agoy, Sara, putrage, silaglag ka na naman ni Harry Roque. Pagdating sa core crimes, yung mga crimes against humanity at war crimes, wala silang nabibigyan. Siyempre, sinabi ko na nung minsan, ulitin ko, hindi ito makatarungan. Kasi ang proseso sa ICC, nakakulong ka na, wala pang probable cause. Kasi yung probable cause, yan ay... Uy, nandyan pala si Kabsat Tokis. Shoutout, Kabsat Tokis. May kalab shoutout. Ay, Kabsat Tokis, si Kabsat top 1, 100,000 na. Ikaw na ang next. Guys, sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, gawin na nating 100,000 itong si Simply Tokis Vlog, Mamsat. Nako po, mag-enjoy kayo. Pag di pa kayo nakasubscribe dyan, mag-subscribe na kayo. Kung hindi, magsisisi kayo. Shoutout sa Kabsat. Nandiyan pala si Kabsat eh. Sige, tuloy. Nandito kasi ako sa Facebook ni attorney kaya di ko nakikita. Pagdidesisyonan pa lamang ng pre-trial chamber pagdating ng confirmation of charges. At pagdating naman kay Tatay Digong, tinakda ang confirmation of charges 6 na buwan matapos siyang makidnap. So yung 6 na buwan na siya nakakulong, papunta 6 na buwan bago daw siya makidnap. Kita niyo yung mga narration nila? Kaya hindi kayo pinagbibigyan eh. Kasi yung narration nyo, kayo lang ang nagsasabi niyan. ng confirmation of charges, ay wala siyang kalayaan and yet wala pa siyang kaso, wala pang probable cause. At sa Pilipinas nga, hindi naman po pwede makulong ang isang tao hanggang walang probable cause na nadesisyonan ng mga piskal matapos ang preliminary investigation. Pero dito po sa dahig, yung preliminary investigation, hindi po para sa probable cause. Ito ay for good reasons lamang para mag-issue ng warrant of arrest. At doon pa sa confirmation of charges, malalaman kung may probable cause. Kaya sinasabi ko na hindi makatarungan ang sa ICC kasi nga po, wala pang probable cause, wala ring temporary release ang mga akusado. Hindi tama yun. Kung wala pang probable cause, dapat wala munang nakakulong. Dapat yan bigyan sila lahat ng temporary liberty kasi wala pa namang probable cause laban sa kanila. No? Pero ang siste talaga, nasa lungat sa siste ng mga naunang UN tribunals for the former Yugoslavia at saka para sa Rwanda, itong ICC hindi nabibigay ng provisional release. Kaya lang tayo maasa na mabibigyan si Tatay Digong ng panandaliang kalayaan ay dahil siya yung kauna-unang 80 anyos na nasasakda dito sa ICC na meron pang kung ano-ano mga sakit. No? At sa tingin ko, sapat na dahil naman yan para siya ay mabigyan ng temporary release. Pero ang abogado ngayon ni Tatay Digong nagsasabi mukhang hindi sapat na dahilan yung kanyang edad at saka yung kanyang kalusugan. At meron pa daw mga ebidensya, mga dokumento na inaantay na dapat ipresenta ng prosecution para madesisyon ng korte yung issue nga ng temporary release. Hindi ko alam kung ano yung mga dokumentong yan. Pero in the first place, tayo humingi niyan. Kampo ni Tatay Digong humingi. Bakit tayo rin na magiging dahilan para isang tabi ang desisyon dito sa temporary release? Well, syempre, isa lang ang naiisip ko, kaya ginawa ito ng mga abogado, na hindi mapagbibigyan ang temporary release na hinihingi natin. Pero sinasabi ko naman talaga ang track record ng ICC, hindi yan nagbibigay ng temporary release. So, hindi naman natin siya sisisihin kung hindi magbibigyan yan. Kasi, pag lumala rin ang mga health issues ni Tatay Digong, yung minsan na hindi napagbigyan ang temporary release,
ay hindi naman po yan balakid para later on, kung mayroong mga bagong circumstance, mabigyan siya ng temporary release. Ang sinasabi ko lang, medyo nahehelo ako sa strategiya kung meron man yung depensa ni Tatay Digong. Nagutom na sa chowpan, mga kapsat. Kung ayaw mo namang madesisyonan at meron ka pang inaantay ng mga dokumento. It's as if, sinabi na ng depensa, o sige, wag niyo munang desisyonan yan. Diyan muna si Tatay Digong hanggang lumabas ang mga dokumentong inaantay namin. So, bakit mo pa pinaasa naman yung tao, no? Na pagkatapos niya mag-antay na more than 100 days na, ha? More than 100 days. 50 days bago nakasampa ng motion para ma-dismiss ang kaso on the basis of lack of jurisdiction. 100 days bago sila nag-file para dito sa temporary release. Bakit mo pa pinaasa yung aking Tatay Digong na magkakaroon ng temporary release after 100 days sa pagkakakulong kung in the end, sasabihin mo rin pala, wag mo munang desisyonan yan. It's as good as dapat hindi ka na nagsampa kung hindi mo naman gusto madesisyonan. Sa ngayon, dahil sa tingin mo, hindi mapagbibigyan. So yan po ay malungkot. Malungkot dahil ibig sabihin, mananatili na naman nakakulong si Tatay Digong na wala pang probable cause. Sinasabi ko sa inyo talaga, hindi ka tanggap-tanggap itong ganitong katagal na pre-trial detention. Bakit sinasabi kong pre-trial detention? Kasi nga wala pang probable cause. At wala pang trial on the merits, and yet nakakulong na doon si Tatay Digong. At hindi gaya ng ibang mga preso na pwedeng bisitahin ng mga kaibigan, abay ang dalaw ni Tatay Digong ay tanging pamilya lamang. Bakit? Ano kinatatakot nila sa mga kaibigan ni Tatay Digong gaya ni Harry Roque? O di ba? Samantalang sa Muntinlupa, hindi naman family lang ang pwedeng bumisita. Bakit meron? Kinukumpara mo yung ICC, international yan, pupunta mo sa local, sa Pilipinas, ganun gusto mong style. Talaga, international lawyer ka ba talaga, Harry Roque? Ha? Bakit mo kinukumpara? Siyempre iba. No, masama loob mo kasi hindi mo nakikita si Tatay Digong. Ha? Hindi ka pinagbibigyan, napunta si Tatay Digong. Ayaw ka nga makita siguro, di ba? Tragis itong si Harry Roque, mga kapsat. Lakas tama talaga to. Oo. Roque, sabi ni Kaufman, huyu ka daw. Sabi, huyu talaga. Furious protector. Nako po. O sige tuloy. Mga pastor, mayroong mga pare, may mga kaibigan. Walang hadlang para siya bisitahin ng ibang tao dahil wala pa naman napapatunay pagkakasala ang Tatay Digong. Wala pang probable cause. Tapos, pagbabawalan yung bumisita ang hindi pamilya. Ewan ko ba kung ano nangyayari dito sa ICC na ito, pero hindi talaga makatarungan ng siste na wala pang probable cause, nakakulong ka na, at napakatagal ng panahon na lumilipas, dito nga sa tinatawag nating pre-trial detention, na wala pang napapatunayang probable cause, kulong na sa akusado. Hindi po makatarungan yan. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, si Harry Roque. Wala na. Talaga si Harry Roque. Alak ng kamote talaga, mga kapsat. Harry Roque, di ba? Sabi mo, uwi ka na lang. Di ba uwi ka na lang? Harapin mo na. Harapin mo na sila Abante, yung mga Quadcom, harapin mo na. Total, kwan ka naman. Kayang-kaya mo naman Isa ka namang bigating lawyer, di ba? Or pabigat. Tragis. O siya, mabsat. Naku po. Wait, silipin nga natin yung ibang natin. So, yan mga kabsat ha. So, dyan umiikot yung ating main topic mga kabsat. Naku, ilang minutes na yung main topic natin, no? Halos 1 oras, 56 minutes. My goodness, mga kabsat. Mag-subtopic naman tayo, mga kabsat. Agoy. Teka, mag-count up muna tayo, mga kabsat.